Welcome back for another video. Sa video na ito, another loan application na naman po ang ating sisilipin at susubukan ko mismo. So, I don't know kung familiar na kayo sa loan app na ito, which is si Ucash Loan App. Sabi niya dito, siya daw si Original Masaya Cash Loan App. So, last month lang, na-feature ko talaga si mismong Masaya Cash siya, and at the same time, ngayon, existing pa din siya naman sa Google Play Store. So, I don't know kung bakit sinasabi niyang siya si Original Masaya Cash, pero according to my research, siya si Masaya Cash Pro before. So, parang nagpalit lang siya ng name, no? Ng name ng app. Nakita ko yung details niya na kailan lang din naman siya na-release. Noong December 2024 lang. And then, nagkaroon siya ng updated version ng app. This April 13, 2025 lang. Kaya sabi ko, bagong update to and parang bago siyang palit. And of course, alam niyo naman kapag mga ganitong bago sa atin and hindi pa siya gaano talagang well-known, though existing na siya. So, sinisilip natin yan kasi hanggang ngayon po, nasa Google Play Store pa din siya at may mga pa-ads siya ha. So, visible na visible siya sa ating mga SOCMED feed. Sabi niya dito, under daw po siya kay Peso Tar Credit Lending Corporation. So, tiningnan ko naman yung SEC registration niya sa SEC website. Wala siya. Hindi naka-register itong si Peso Tar sa list of recorded online lending platform. So, I don't know kung meron siyang collaboration nga dahil sinasabi niya nga na siya si Original Masaya Cash. Which is, si Masaya Cash po kasi under po siya kay Snap Cash Lending, which is yun yung naka-register sa SEC website. Well, kaya nga natin sinisilip yung mga ganitong loan app. Kasi yun yung mga nasa SEC website naliligwak pa or hindi talaga maaasahan kahit pa sila ay nasa SEC website. So, what more, no? Yung mga wala sa SEC website and I don't know kung saan sila nagtatago na lending corporation. Kung ano talaga yung company name na kinabibilangan nila. Kasi itong mga ganitong loan app nga, kasi since sila ay online loan application or loan app po, so dapat nasa list of recorded online lending platform po sila. Well, anyways, no, wag nyo munang i-try kung first time kayo dito sa loan app na ito. Panoorin nyo muna itong buong application ko para maging aware kayo kung paano nga ba mag-apply dito, ano yung mga requirements na hinihingi nila, magkano yung approval amount natin dito at magkano yung interest rates niya. So anyways guys, download lang natin yung app. So may pa-repayment coupon siya dito which is necessary naman. So sabi niya dito na nakakapag-loan daw tayo up to 50,000 pesos. But doesn't mean guys na ito talaga yung ibibigay nila sa atin kasi usually kapag first time po tayong mag-apply dito, na-approve man tayo pero nasa mababang amount lang po. Hindi guaranteed tong 50,000 pesos. So maybe kapag repeated client tayo nila. So since bagong update to, so we don't know kung ano yung i-give niya sa atin. Well anyway, since bago po tayo dito, click lang natin tong sign up. And then here po as usual, we need to provide her mobile phone number. And then kapag nag-provide po tayo dyan, magsisend po sila sa atin ng verification code. And ang nag-send po sa akin ng code is si Masaya Cash. So talagang iisa lang talaga sila, no? Anyways, enter lang natin yung code and then magki-create din po tayo ng 6-digit password here. So nag-create ako ng password kahit isang magkakaparas na number like kunwari 7777 yan. Is magpo-proceed siya at magki-create siya. So kapag ganun, yung security ng password mo is weak po yun kasi nahuhulaan eh. Anyways, after this one, no, click lang natin loan service and privacy agreement and then click lang natin tong sign up. And then i-allow lang po natin itong mga nagpo-pop up dito and then go-offer na naman siya ng repayment coupon which is in-exit ko kasi hindi ko naman kailangan yun. Anyways, dito na pala tayo sa basic information niya. So, under ng basic information, nakakailangan sila ng ating usage of loan, email, and then, ito ha, Facebook personal homepage link, which is ito yung portion na ayaw nating mag-provide, pero kailangan nating mag-provide kasi hindi tayo makapag-proceed. We can put naman NA or none or anything, no? Basta fill upan lang siya, guys. Well, optional naman yung kanyang Viber at saka phone number. Then, dito sa baba, under po ng industry category, tumatanggap naman po sila ng mga housewife, unemployed, student, freelancer, and many more. So, pipili lang tayo ng isa dyan. After that, pipilapan po natin yung ating religion, marital status, number of children, educational background, job information, residence information, and then as well as the emergency contact. Here po, we need to provide 5 contact reference or contact information. Tapos magdadirect po siya sa ating phone book list. Kaya we must be ready. Dami, no? Ito pa naman yung portion na tamad akong fill upan kasi lalo pag ganito, madami siyang hinihingi. But anyways, we need to kasi para makapag-proceed tayo. After providing the character references here, which is the authentication na. Dito po, we need to provide our ID details po. Ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. So, pipili na lang po tayo ng isa dyan. And right after that, pipicturan po natin. Kaya pag napicturan po natin, ipo-provide po natin yung ating ID number, no? Manually fill up
siya. And then right after that is we need to conduct the facial recognition and then fill upan natin yung mga details dito sa baba like our name, gender, date of birth. And right after that is the references naman daw. Ito po is parang mga proof of income. If gusto natin mag-provide kasi hindi naman po siya mandatory or hindi naman po siya required talaga. Optional lang naman siya. Pero may advantage lang daw siya kapag nag-provide tayo like our job information, that you can prove your work in this company, like a receipt or billing or remittances. Then dito sa business information, upload any photo daw that you own the business. We need to provide the business permit, barangay clearance, and etc. Sa baba is the repayment vouchers of other platforms. So, optional naman siya. So, I don't have the need naman na i-provide to. So, in-skip ko po siya at sinabit ko po. Then agad-agad guys is for evaluation na po siya. So, nakalagay dito daw, the result is expected to be given within 24 hours. So, mag 5-star comment for accelerated review daw muna tayo dito, no? Para may chance tayo na maaprubahan. Tulad yan ang ginagawa nung iba. Kaya as you can see po, sa Google Play Store, mataas yung ratings niya. Madaming nagre-rate sa mga positive lang at magaganda dyan. Matagal yung result niya. Actually, it takes few minutes. Pero inantay ko siya. Pero ito yung result, guys. Rejected po ako dito. So, I think naman kung maaprubahan ako dito, hindi siya auto-disbursement kasi wala akong pinrovide na withdrawal info, diba? So, I think magbibigay pa rin siya ng result talaga kung magkano yung loan offer ko. Pero this time nga, rejected tayo and I can go back naman daw. I'll try again daw after 7 days. So, do you think ba okay itong si Ucash, the original Masaya Cash loan app, guys? Kasi nagpunta ako sa Google Play Store at naghanap-hanap talaga ako doon ng mga realistic talaga na naka-experience. At may nahanap nga tayo regarding sa approval nitong si Ucash. May na-approve po talaga, no? Nakalagay dito, if you had an emergency needs, this is good. But 4,000 loan, you can receive 2,000 na lang cash and you need to pay it once a week for 2,000 each. So, ibig sabihin, 7 days to pay or 14 days to pay siya. So, once a week, magbabayad tayo. So much deduction from their hidden fees. It would be better if they gave at least 3,500, no, for my 4,000 loan. Pero mataas pa nga din yun eh. Anyways, I hope they can improve their loan terms and proper terms for this app. It might be help a little, but there's a big price to sacrifice. So, kahit pa paano may nakuha tayong mga nagko-comment na ganito. Talagang legit na na-approve at sinare yung kanyang experience dito. Well, kung ganun nga yung marareceive mo na lang, no, sa 4,000, 2,000 plus yung marareceive mo, so parang almost 50% of the loan amount, yun yung kinukuha nila sa atin. And within the limited period of time, so let us say up to 2 weeks, silang maningil sa atin, tapos ganun. So, pag-isipan yung mabuti ha, if ever na ma-approve kayo dito, so at least meron na kayong idea regarding kay Ucash, since meron na nga na-experience nito, pag-isipan yung mabuti guys, kasi natin magka-problema in the long run. Wala naman sino sa inyo dito ang naka-experience ito kay Ucash loan app. Paki-comment down below naman po, no, yung mga experiences nyo, yung mga loan offer na na-approve sa inyo, maganda na lang po yung natanggap nyo. Para aware din po yung iba nating viewer. But don't worry naman, no, patuloy po ako magkakaroon ng update sa mga ganitong mga loan app na nagpapalit lang ng name or nagkakaroon ng update, mga existing loan app or mga bagong loan app na napakadami po talaga nila. Patuloy ko yung sisilipin at susubukan, kaya dapat po nakasubscribe po kayo and clicking bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!